Okay, so tuloy natin yung discussion natin sa dynamics, no? The position of a particle along a straight line is given by this function, where t is in seconds. Find the position of the particle when t is equal to 6 seconds and the total distance during 6 seconds interval. Okay, so ang hinahanap is yung position and yung distance, no? Okay, so ito, let na lang ito as S, ito ay D na lang, no? Para hindi tayo malito. Okay, yung position, madali lang naman siya kasi ano lang yan eh, direct sub lang yan, no? Okay, kasi ano eh, ang given dito ay position function na, di ba? Okay, so sabihin, direct sub na lang natin yan. Tama, sa equation. Okay, kasi position function na yan, and ang hinahanap lang naman ay yung position niya at t is equal to 6. So, meaning, pa-plug in mo lang yung 6 seconds dyan. Okay, so 1.5 times 6 cubed minus 13.5 times 6 squared plus 22.5 times 6. Ano? Ayan. S natin ay, yan, 1.5 times 6 cube minus 13.5 times 6 squared plus 22.5 times 6. Negative 27 feet. Ito na agad yung ating position. No? Okay, so ibig sabihin, negative 27 feet siya after 6 seconds. No? Ganun lang yan. Pero sa distance natin, medyo iba nga lang to. No? Kasi dito, di ba, kung ang at t equals 0, pag pilagin mo yung 0 dyan, 0 yung position mo. Okay, so sabihin kasi niyan, kunwari, tingnan mo natin dito yung on niya, di ba, start. After 6 seconds, nasa 27 siya. Okay, kaya lang, yung distance travel mo kasi pwede kang, hindi man siya laging pa ganito yung motion eh. Pwedeng pa ganun siya, then bumalik. Di ba? So, paano natin malalaman yung time interval ng, let's say, at this time interval to the right siya, this time interval to the left. Paano natin malalaman yun, no? Simply, kunin natin yung velocity niya, equate natin sa 0. Kasi ang concept dito is, v velocity equals 0, the particle changes direction. No? Okay, kaya ito important natin na malaman. No? Okay, so meaning, para natin makukuha yung v, simply derivative, di ba? Kasi nga, di ba, dv over dt, ds over dt is equal to v. Okay, so para natin makuha yung v, simply take the derivative of this function. Wait, kopyahin na lang natin para mabilis. Yan, simply just take the derivative of this function. No? Yan, which is equal to, yan, 3 times 1.5, 4.5 t squared, minus 13.5 times 2, 27t, plus 22.5. Okay, so again, i-equate natin to sa 0. No? So ito na yung ating equation. No? Okay, natin yung mahanap yung time in which the velocity is equal to 0 kasi diyan nagbabago yung direction ng ating particle. So napunta lang tayo dito sa mode, equation, itong pangatlo, no? Quadratic yan. Input mo lang yung coefficient, no? Simula tayo sa coefficient ng t squared, which is 4.5 minus 27, then 22.5. And 5 and 1, no? Ayan. So, at t is equal to 1 and t is equal to 5 seconds. Nagbabago yung direction of particle natin. So, now, plug in mo natin yung 1, no? So, s at t is equal to 1 seconds, no? S is equal to 1.3 times 1 cube minus 13.5 times 1 squared plus 22.5 times 1, no? Yan. Okay, then yung ating S at t is equal to 5 seconds. 1.5 times 5 cube minus 13.5 times 5 squared plus 22.5 times 5. Okay, so now, yan, plug in na lang natin yan, no? Okay, so ito sa una, 1.5
Times 1, di ko nai-input kasi times 1 lang naman eh, di ba? Ayan. Plus 22.5. Ayan. 10.5 yung sa una, no? This is equal to 10.5 feet. Okay, ito sa pangalawa naman, ito ay times 5 cube times 5 squared times 5. Negative 37.5, no? 0.5 feet. Okay? So now, pag pinlat natin yung sa number line, no? Okay, ano mangyayari dyan? Di ba nag-start tayo sa, yan, t equals 0 dito, no? At t equals 1, nandito ka na sa 10.5 feet. At t equals 5, nasa negative ka na. Negative 37.5 feet. And at t equals 6, di ba, yung nakuha natin kanina position, negative 27. Ba, dami, di ba? Nakailang balik siya, no? Una pa ganon, okay, ganon, then bumalik ulit. Di ba? Kasi dalawang beses nag-change direction yung particle natin, no? Kasi dalawa yung na-solve natin na time, eh, di ba? So, na, ano yung total distance natin? Pag-addin lang natin yan, no? Di ba? Start tayo sa origin, 10.5. Absolute value lang to, no? Whether negative or positive, no? Kasi distance siya, eh. So, yun, no? Di ba? Negative, ay, 10.5, bumalik ka dito, another 10.5 yan, di ba? Plus, nandito ka sa 0, bumanto ka dun sa 37.5, tama? From 37.5, bumalik ka sa 27. So, plus 37.5 minus 27. Kaya natin sa solve yung total distance niya, no? Okay. So, now, we have, add lang natin, no? 10.5 plus 10.5 plus 37.5 plus 37.5 minus 27. 69, no? 69 feet. Okay, ito na yung ating answer. Okay, so ganun lang pagkuha ng no, displacement and distance. So, ito lang yung tandaan, no? Okay? Pag kukuha ka ng distance, kailangan mo na alamin kung what time nag-change na yung particle ng direction. No? Kasi important yun eh, para makompute mo yung total distance. Okay, so yun lang. No? So, tuloy pa natin to sa susunod yung discussion natin. No? So, thank you.